Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw na ng Martes at 30 na ng buwan ng Agosto, August 30, 2016. Muling sumasa inyo mga kaibigan ng Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa pangalan po ni Bobby Guanzon, ako po si Alan Alianigue. Good morning Sir Alan, good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At syempre, maaari nyo rin mapakinggan ang aming broadcast sa www.pbs.gov.ph pag nagbukas na po yung page na yan. Click nyo lang yung buton ng DCRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. At mamaya po makakasama natin live sa PTV4 studio si Audrey Goriseta para sa kanyang mga balita. Good morning, Audrey. Good morning, Audrey Goriseta. Yan. Apon, sir, ipagbili na daw natin yung ating mga kaibigan. Ha? Oh, Ano? ipagbili na daw ang Paano inyong mga yun? kaibigan. Ipagbili ang mga... Ipagbili ang mga kaibigan. Bakit Yan naman? po ang sinabi ni Pangulong Duterte sa hanin ng kapulisan. May alam. Yung pala ang tinutumbok mo. Ang ibig sabihin yan, kaibigan man o hindi, Yes. pagka-involved sa mga kalokohan, katiwalian, kriminalidad, illegal na droga at mga kahalintulad na bagay, Opo. wag natin silang ipagtanggol, wag natin silang pagtakpan. Opo. I-booking natin sila. Yun Tama yun, po di ba? yan. So kung may kilala po kayo, tumawag lang sa PNP. Ito talaga yung seryosong pagpapakita ng pakikipaglaban ng ating administrasyon laban dito sa illegal na droga. Gusto niyo pa bigay ko yung number para Bigay mo. tuloy-tuloy na tayo, di ba? Mo. Sige, yan. Galit na galit. Ito po, 0917-847-5757. Ulit. Po ulit. 0917-847-5757. Yan. 24/7 po Oo. ito open para sa mga sumbong ng ating mga kababayan na may alam sa mga pulis o kahit sino man na gumagamit or dealer nitong illegal na gamot. May reward. Yes. Malaki-laki, sir. May reward. Hati tayo, 2 2 million. million. Oo. Akala mo may kilala. Oo. Pero 2 syempre- million. Opo, pero kaakibat nun, di ba, takot. Siyempre matatakot. But then, siniguro po ng PNP na magkakaroon ng strict confidentiality Yes, dun of sa course. information. Yan. Siyempre kasi talagang parang buhay mo na rin yung... Pero bayani ka, ang labas nito kasabay ito ng National Heroes Day na in-announce ng ating Bayani. Pangulo. Kasi isusuplo mo yung masama ang ugali at masama ang tao. Mga involved sa Pati kalokohan, ugali. katiwalian. Opo. Yan. Tama po. At syempre kahapon, sinabi ng ating PCO Secretary Martin Andanar na nasa unang phase pa lang tayo, Sir Alan, Ng kampanya ng kampanya. kontra sa kriminalidad. Opo. Partikular kontra sa illegal na droga. Kasi di ba 3 to 6 months? O nga naman after 2 months, ito nandito tayo sa classification stage. Dito natin nalaman yung listahan, nandyan yung mga personalidad, mapa public or private individuals. Yes. So sa ngayon, sir, nasa second phase na po pala tayo. Papasok na sa second Yes. phase. Yan, okay. So dito nakikita natin na talagang seryoso ang ating pamahalaan sa kampanya kontra sa illegal na droga at later on, sabi nga, matututukan din yung iba pang uri ng mga kriminalidad. Yan. Tama po kayo dyan, Sir Alan. At sabi nyo nga po, papasok na tayo sa second phase. Ang second phase po ay Yan, okay. So, ibig sabihin, yung iba, maaring at one time or another, nag-take ng droga at maaring hindi pa sila ganun kalulong. Yan, yung sinasabi mo, mga bahagi nung ikalawang yugto ay rehabilitation phase. So, para ma-reform naman, itong mga pupwede pang ma-reform. Ayan, paano? So, ipaparehab mo ngayon yan. Di ba, sa dami ng mga self-confessed users, yung mga sumuko. Yan. Mga sumuko, siyempre, pinoprocess na yung mga papeles nila, records nila. Kinakailangang mag-undergo ng rehabilitation. Yes, sir. Totoo And of yan. course,
Ang isa naman sa mga tututok din dyan ay ang Department of Health. At kung paano makapagtatayo ng sapat na pasilidad Yes. para doon sa mga kinakailangang sumailalim sa drug rehabilitation program. Ang plano ng gobyerno, Sir Alan, as per DILG, 2 rehabilitation sa Luzon at tig-isa po sa Visayas at Mindanao. Yun. Kumbaga bawat pasilidad kayang magtanggap ng 500 individuals Ang dami na nun. i-rehab. Ang dami po nun. Siyempre yung budget, hindi sila or sa mga private sectors, businessmen at kahit anong sektor sa lipunan, sa gobyerno. Pasilidad. Actually, meron namang ilang mga private rehabilitation centers, di ba? So, mas magandang pagka sa ganitong mga pagkakataon ay muling ipakita ang masidhing pagtutulungan, partnership ng gobyerno at ng pribadong sektor para naman ito sa ating mga kababayan, para sa mga kapwa nating Pilipino. Yes, nako, whole community approach po ito. Sana tumulong po sa hakbang na ito. Okay, 6 minutes, makalipas ang 6 a.m. Punta na po natin live sa PTV4 Studio si Audrey Goriseta para sa kanya mga balita. Good morning, Audrey. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte nanguna sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Pangulong Duterte naghapunan sa Malacanang kasama ang mga nasugatang sundalo sa labanan. At programa sa radyo ng Pangulo mapapakinggan sa bagong radio booth sa loob ng palasyo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagunita ng Heroes Day sa libingan ng mga bayani kahapon. May report si Rocky Ignacio. Kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kabayanihan ng magigiting na sundalong Pilipino kaugnay ng pagunita ng National Heroes Day. Pinangunahan ng Pangulo ang pagunita sa pamamagitan ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa libingan ng mga bayani na sinundan ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng mga bayani kasama sina Vice President Leni Robredo, Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff Ricardo Visaya. Sa kanyang pagsasalita, binigyang parangal ng Pangulo ang mga sundalong nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang kahanga-hangaan niyang pag-aalay dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na masawi alang-alang sa kapakanan ng bansa. I dedicate again in front the brave Filipino soldiers who died for us, and we continue to honor them. Isang mensahe na dapat anya na manatili sa isipan ng mga Pilipino sa harap ng napakaraming hamon. Aminado ang Pangulo na iilang buwan pa lamang siya sa pwesto, nagmamadali na itong linisin ang Pilipinas sa korupsyon at katiwalian. And this message I have imparted to the military and the police very clearly. You will have my support. You will have all the things that you need to fight criminals. Do not worry. In the pursuit of law and order, pursuant to my directions, you do not have to worry about criminal liability. I will go to the prison for you. I take full legal responsibility. Determinado rin ang Pangulo na pairalin sa bansang isang payapa at maunlad na Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusulong ng usapang pangkapayapaan katulad ng sa CPP, NPA, NDF. Tiwala ang Pangulo na magkakaroon ng matibay na kasunduan ng pamahalaan at rebeldeng komunista. Pinapurihan na rin ng Pangulo ang mga nasa likod ng negosasyon sa usaping pangkapayapaan. It was really the order that was besetting us day in, day out. And because we have so many fronts to face. I was, before my inauguration, a man in a hurry. I wanted the peace talks to start at the very first year of my term. And I'm just a bit happy, but not so, that we have been able to establish a working relationship about peace
with the Communist Party of the Philippines. I was informed by our representatives, Doresa and Belio, and here with the Secretary of Foreign Affairs, Junyasay, that everything is going smoothly, and we might hear some definite results in the coming months before December. I pray to God that it will continue as peacefully as we have hoped for. Bukod dito, muli rin tiniyak ng Pangulo ang pagprioridad ng Duterte administration sa kapakanan ng mga sundalo. 4.7 bilyong piso ang ipalalabas ng gobyerno para sa mga hindi nabayarang benepisyo sa mga naiwang byuda ng mga sundalo at AFP retirees. Now for those who were not paid by the previous administration, actually all of them, for release is 4.7 billion for the payment of the total administrative liability (TAD) arrears of widows and deceased World War II veterans and AFP retirees who are 80 years old and above. The amount is appropriated in 2016 budget but not released by Aquino. Alagay yung pangalan niya. Never mind him. Gumaan na siya. It's no longer his problem. The joint IRR to implement the release has been signed by Secretary Jokno and Secretary Lorenzana. 3.5 billion for the widows. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Samantala, nanawagan ng pambansang pulisya sa publiko na isumbong sa kanila ang mga pulis na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ito'y para na rin tuluyan ng malinis ang kanilang hanay. Sinabi ito ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa matapos sabihin ng Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang magbigay ng 2 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga umano'y ninja cops o mga pulis na nagre-recycle ng iligal na droga. Ayon sa PNP Chief, maaaring tumawag o mag-text sa numerong 0917-847-5757 ang sinumang nais magbigay ng impormasyon hinggil sa mga tiwaling pulis. Nangako naman ang PNP na ang mga impormasyong kanilang makukuha ay mananatiling confidential at sisiguraduhin din nila na dadaan nito sa masusing validation. Sa ibang balita, patay ang mag-asawang Melvin at Miriam Odicta matapos pagbabarilin sa Katiklan Port. Bagamat naisugod pa sa ospital, ang dalawa ay agad ding binawian ang mga ito ng buhay. Pinaghihinalaan naman ang mag-asawang Odicta na umano'y mga drug lord sa Iloilo City. May report si Waywaya Macalma. 4 na araw matapos makipagkita ang mag-asawang Odicta kay DILG Secretary Ismael Sueno sa Campo Crame. Idiniklarang patay sina Miriam at Melvin Odicta sa Katiklan Aklan Port kaninang 1:30 ng madaling araw. Ayon sa inisyal na report, kakadaong lang ng Roro vehicle na sinakyan ng mag-asawa galing Maynila. Naglalakad na ang mag-asawa sa walkway ng terminal. Tinatayang nasa 100 to 130 meters na ang layo nila sa Roro nang pagbabarilin sila, umano ng 2 hitman. Kaagad na isugod sa ospital ang mag-asawa at nabigyan din ng first aid, ngunit kalaunan sila ay nasawi sa ospital. Ayon kay Police Senior Superintendent Jonard Carlos na nagsasagawa na ng mas malalimang investigasyon ng PNP ng Malay Police at kasama rito ang Aklan Police Provincial Office. Ang report is they were still, hindi naman dead on arrival ang report eh. So they were declared dead by the attending physician. So there was a medical tawag natin na ginawa sa kanila to be able to revive. However, the attending physician eventually declared them dead after being brought to the Malay Municipal Hospital. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng otoridad kung sino ang may pakana ng pananambang. Bukod na lamang ito sa kanilang sumbong na mula nitong Hunyo ay nakakatanggap na sila ng mga banta sa buhay. Dahil mismong sinabi ni DILG Sueno na nagpakita pa ng mga confidential documents ang mag-asawa sa kanya at nagbigay na din sila ng affidavit sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa investigasyon.
Ngunit kasama sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mag-asawang odikta na mga drug lord sa Iloilo na kilala sa tawag na Dragon. Ito rin ang unang sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na ang mag-asawa ay big-time drug lord sa kanilang lugar. Ngunit una nang itinanggi ito ng pamilya sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Raymond Fortun. Matapos ang insidente, posibleng gumawa ng isang task group ang PNP para sa kanilang isasagawang investigasyon. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Samantala, bumalik na ng Pilipinas ang Government Peace Panel mula sa matagumpay na usapang pangkapayapaan kasama ang Communist Party of the Philippines sa Oslo, Norway. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, irerekomenda niya sa Pangulo ang pagbibigay ng amnestiya sa mga bilanggong politikal bilang pagtalima sa napagkasunduan ng dalawang panig. May report si Joy Gumatay. Sa pagbabalik bansa ni Presidential Advisor on Peace Process Jesus Dureza mula sa katatapos lang na usapang pangkapayapaan sa Oslo, Norway, buong tuwa niyang ibinalita ang pagdedeklara ng indefinite ceasefire sa gitna ng ating gobyerno at ng National Democratic Front. Bagaman wala pang malinaw na mekanismo na magbabantay sa pagsasagawa ng tigil putukan, malaki ang paniniwala ni Secretary Dureza na magpapatuloy ang positibong pag-usad tungo sa agarang pagtatapos ng mga peace talks sa kabila ng halos kalahating dekadang pananahimik ng dalawang panig. Wala nang timelines muna. But what is very important for everyone to know is that within 60 days from now, or from that signing, 2 days ago, both sides will have to complete the mechanisms that will make it a bilateral interim ceasefire. Sa muling pakikipagpulong ng kalihim kay Pangulong Rodrigo Duterte, irerekomenda nito ang pagdedeklara ng amnestiya upang tuluyang mapalaya ang mga political prisoners na miyembro ng NDF. Ito ay bilang pagtalima pa rin sa napagkasunduan ng dalawang panig tungo sa pagtatapos ng lahat ng uri ng pakikipagdigma sa bansa. Magpapatuloy ang usapang pangkapayapaan sa Oslo, Norway sa darating na 8 hanggang 12 ng Oktubre ngayong taon. Ngunit habang naghihintay sa petsang ito, binanggit ni Secretary Dureza na magsasagawa ang dalawang panig ng ilang pang pagpupulong sa bansa. Ito ay upang mabilis at matagumpay na malagdaan ang isang buo at komprehensibong kasunduan sa loob ng 9 hanggang 12 buwan. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Pangulong Rodrigo Duterte naghapunan sa Malacanang kasama ang mga nasugatang sundalo sa labanan. Ang buong ulat mula kay Julius Disamboron. Patuloy na pangangalagaan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kapakanan ng mga sundalo. Ito ang kanyang pagbibigay tuon kasabay ng kanyang paglahok sa hapunan kasama ng sugatang mga sundalo noong nagdaang labanan. Dito ay kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng lahat ng mga sundalo. Muli rin tiniyak ng Pangulo ang pagbibigay prioridad ng kanyang administrasyon sa kapakanan ng mga sundalo. Aabot sa 4.7 bilyong piso ang ipalalabas ng gobyerno para sa mga hindi nabayarang benepisyo sa mga naiwang byuda ng mga sundalo at AFP retirees. Pinapatutukan na din ng Pangulo sa Department of National Defense ang pagbibigay promosyon sa mga wounded in action soldiers. Gayon din ang pangangailangan at pasilidad ng Viluna Hospital o ng AFP Medical Center. Secretary Lorenzana, bilis-bilisan mo para ma-promote na kayo. At kayong pwede, Delvin, diretso na sila general lahat. Huwag na natin patagalan ito. Yung hero ba naman ito? Hero. Tapos yung hero ako, di gawin mo akong general. But in the sight of the Filipino people, you are all generals. So libre ang edukasyon, kindergarten hanggang college. Tapat na paglilingkod din daw ang iaalay ng Pangulo para sa kanila at sa buong bansa at hindi kailanman pababayaan. Ipinagpasalamat naman ng mga sundalo ang pag-anyaya sa kanila sa loob ng palasyo. Paliwanag naman ng Pangulo, hindi lang ito palasyo ng Malacanang, kundi palasyo ng Sambayanan o People's Palace. Isang sundalo naman ang nakatanggap ng electric wheelchair mula sa Pangulo, habang pinagkalooban naman niya ng laptop si Second Lieutenant Jerome Hacuba, ang sundalong nawalan ng paningin matapos sumabak sa digmaan. Para sa PTV News, Julius Disamboron. Abiso sa mga motorista, nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis ngayong araw, Agosto at 30. Epektibo kaninang alas 12 ng hating gabi, kabilang sa mga nagpatupad ng taas presyo ang kumpanyang Flying V.
Batay sa kanilang abiso, 50 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 15 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang nasa 20 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Epektibo naman ngayong alas 6 ng umaga, nagpatupad rin ng kaparehong taas presyo ang mga kumpanyang Chevron, Sea Oil at Shell, habang ang mga kumpanyang Phoenix at Eastern Petroleum naman ay nagpatupad lamang ng oil price hike sa kanilang gasolina at diesel. Samantala, programa sa radyo ni Pangulong Rodrigo Duterte maririnig na sa bagong radio booth sa loob mismo ng Malacanang. May report si Julius Tisamburon. Ipinagmalaki ni Communications Secretary Martin Andanar ang kauna-unahan at bagong radio booth sa loob ng Radio Television Malacanang o RTB compound. Mula naging dating maliit na conference room ng RTBM ay ginawa na itong At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan Ajerina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras natin 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga. Narito naman po ang ating words of wisdom ngayong Tuesday morning. Sige, game. What is done in love is done well. Ulitin ko po, what is done in love is done well. Sa Tagalog po, ang bagay na ginawa na may pagmamahal ay ginawa ng mahusay. Mula kay Vincent Van Gogh. Yan. Thank you, Lolo Vincent. Yan. Si Lolo Vincent. Si Vincent Van Gogh, sa kanya dedicated yung kanta ni Don McLean na A Starry Night. Kasi Paano po yun? ang isa sa mga bantog na painting ni Vincent Van Gogh ay yung A Starry Night. Yeah, okay. Yung Starry Night, paint your palette blue and gray. Ayoko na, hindi na ako kakanta at baka masira ang industriya ng musika pag pinilit kong kumanta. Ayan, Biglang namatay yung industriya, ganon. What is done in love is done well. Hindi well done, ha? Opo. Iba yun. Iba yun. Done well. Sige. Ibig sabihin po niyan, yan, hugot, kapag po ginawa niyo isang Zarina, bagay nang may pagmamahal, maganda yung kakahinatnan ng bagay niyan. At talaga, best mo, yung binigay mo doon. Feel na feel. Feel na feel talaga din siya, no? Tama naman si Jermod, like What trabaho. What is done in love is done well. Tama po ba, Sir Alan? Trabaho. Trabaho. Ginagawa ko to with love. Okay. So, ito, nadideliver ko naman ng maayos, kahit pa paano. Oo, di ba? Kapag sinamahan mo talaga ng pagmamahal ang anumang gawain o bagay, maayos ang kahihinatnan. Opo. Even kahit may binigay ka lang na bagay, di ba? Kung may pagmamahal, o di, ang ganda nun. Talagang parang may sobrang naalala akong appreciate. pinag-uusapan natin off the air, ha? Pag may binigay ka na isang bagay, basta't sinamahan mo ng pagmamahal. Opo, yes. Anong kadugtong? Ma-appreciate sobra ng tao. Uy, na-appreciate daw, na-appreciate ng sobra. Yes, totoo yan. Pero kung wala, masakit sa loob niya, mabigat sa loob, pag walang kasamang pagmamahal. Opo. Parang hindi rin nakakatuwang tanggapin yung binigay niya. Ibang hugot ni Zarina pag pagmamahal ang pinag-uusapan. Kaya nga sa susunod tama na po sa love. Iba naman. Susunod tama na po sa love. So buhay-buhay na lang po. Ayun. Okay, sige mga kaibigan, ang oras po natin, meron tayong 24 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. At narito na ang unang sigwada ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin, Sir Alan, ang Borongan, Radyo ng Bayan, kasama si Pen Pomida. Maupay na aga, Pen? Damo nga salamat. Maupay nga aga, Miss Sarina at Sir Alan. Pumalo na sa mahigit 2,000 ang voluntaryong sumuko ng mga drug users at pushers sa buong Eastern Samar mula nang umupo sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y batay sa data ng Eastern Samar Provincial Police Office, ESPPO, mula lamang July 1 hanggang August 18, taong kasalukuyan. Sa press release na ipinalabas ng ESPPO, napag-alaman na sa kabuang 2,850 na mga sumukong drug personalities, 2,669 nito ay mga drug users, samantala 181 ang mga pushers.
Ayon kay Provincial Director, Police Senior Superintendent Santilino Araral III, hindi nila inaasahan ang mataas na bilang ng mga voluntaryong sumuko sa mga istasyon ng kapulisan sa lalawigan, maging sa tanggapan ng mga ilang mayors at tumaming sila'y nauugnay sa iligal na droga. Mahigpitan niyang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng pulisya kung nasusunod ba ng mga ito ang ipinatutupad na local rehab program ng bawat pimpila ng pulisya sa pakikipag-ugnayan ng mga LGUs, ilang ahensya ng pamahalaan, NGOs at ng religious sector. Kaugnay nito, kanya pang hinimok ang mga estihano na patuloy na suportahan ang uplan tukhang ng PNP at walaan niya itong deadline. Magtutuloy-tuloy lang niya ito hanggang sa hindi pa nasasawata sa probinsya ang problema kaugnay sa illegal na droga. Para sa Radyo Vision, ito si Pen Pumida ng DYES Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pen Pumida. Mga kaibigan, mula sa Borongan, punta naman tayo sa lalawigan ng Agusan del Sur. Narito ang report ni Bobby Ilupa. Bobby, good morning. Maraming salamat. Good morning at assalamualaikum. Nagpahayag ang ilang provincial offices ng Agusan del Sur ng kahandaang tulungan ang mga kliyente ng Outreach Drop-In Center o ODIC. Ang ODIC ay isang pasilidad na pinatatakbo ng provincial government ng Agusan del Sur sa ilalim ng Substance Use Recovery and Enlightenment o SURE program nito na nagsimulang ipatupad noong nakaraang buwan. Sa panayam ng Radyo ng Bayan, sinabi ni ODIC Head Mark Larry Chua na ang ilang tanggapan tulad ng Public Employment Service Office, TESDA, Provincial Social Welfare and Development Office at Department of Trade and Industry ay may mga skills training and development at livelihood programs na maaaring mapakinabangan ng mga kliyente ng ODIC. Pero mahigit kumulang 30 mga individual na nalulung sa droga ang mga kliyente ngayon ng ODIC ayon kay Chua. Sinabi niya na matapos ang 45 araw na primary therapy sessions, ang nasabing mga kliyente ng ODIC ay maaari nang sumailalim sa skills training o di kaya ay magkaroon ng livelihood program. Ang pagpapatupad ng SURE program at ang pagkakatatag ng ODIC ay bunga ng mga pagsisikap ni Governor Adolf Edward Plaza na makatulong sa mga nalulung sa droga dito sa Agusan del Sur. Para sa Radyo Vision, Bobby Ilupa, San Francisco, Agusan del Sur, Media ng Bayan. Thank you, Bobby Ilupa. Mula po yan sa lalawigan ng Agusan del Sur. Narito naman po ang Zamboanga Radyo ng Bayan kasama si Elsie Molina. Buenos dias, Elsie. Buenos dias sa Pilipinas. Umabot na sa 23 ang bilang ng namatay na mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa mga serye ng engkwentro na nilunsad ng militar sa Sulu. Sa ika-10 founding anniversary ng Western Mindanao Command noong linggo, sinabi ni Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz, Commander ng Army's Western Mindanao Command, sa patuloy na operasyon kahapon, na-recover ang karagdagang katawan ng mga militanteng grupo sa withdrawal route nito sa Talipao. Sa mga naunang engkwentro, 17 agad ang nasugatan sa bahagi ng militar at wala namang nabalitaan na lagas sa pinakahuling sagupaan kahapon. Dagdag ni De La Cruz sa mga bandidong namatay, 3 ay mga Abu Sayyaf sub-leaders, kasama na rito ang high-ranking na si Muhammad Said aka Ama Maas, na may 5 standing warrant of arrest sa salang murder, illegal detention at kidnapping. Inamin ng bandidong grupo sa isang panayam sa lokal na radyo na may nasawi silang kasamahan, ngunit pinabulaanan nito ang pagkamatay ng kanilang leader na si Ama Maas. Gayunpaman, sinabi ng militar pagpatuloy nito ang operasyon na kung saan inaasahan ngayong araw ang karagdagang puwersa mula sa National Headquarters. Sinabi ni De La Cruz, prioridad ng pamahalaan ang pag-rescue ng buhay ng mga naiwang biyag sa kamay ng bandidong Abu Sayyaf. Naalalang pinag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte noong nakarang linggo na pugsain ng bandidong grupo pagkatapos sa pinakahuling insidente ng pagpugot sa pinaghihinalaang 18 taong gulang na biktima na dinukot noong Hulyo 16 sa Indianan, Sulu. Para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina. Mga kaibigan, meron na tayong 29 minutes na makalipas ang 6:00 ng umaga. Ang title nga pala nun, yung binabanggit ko kaninang kanta, Vincent. Ipinangalan talaga kay Vincent Van Gogh, komposisyon ni
Don McLean. Ayun. So mamaya po yung example ni sample ni Sir Alan. Hindi, wala. Okay, game na. Para naman po sa ating mga commuters, narito ang ating weather update today. Live po sa Pag-asa DOST. Puntahan natin ang ating kasamahan na si Desiree Jonyo. Magandang umaga, Desiree. Good morning sa inyo, Zarina and Sir Alan. Amor La Rosa po makakasama nyo ngayong araw. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Walang bagyong umiiral dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero mga pag-ulan mararanasan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa patuloy na pag-iral nitong southwest monsoon o yung hanging habagat na partikular pong umaabot dito yan sa western section ng northern hanggang dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. Inaasahan natin magpapatuloy po ang maulap na kalangitan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan ay malalakas na pag-ulan dito yan sa Ilocos Region. Kasama rin po itong Batanes, pati na rin po ang isla ng Babuyan. Kasama rin po dito ang Benguet, Zambales at pati na rin ang Bataan. Pinapayuhan po ang mga residente ng nabanggit na area na magdoble ingat at maging alerto sa posibilidad na mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Inaasahan din ng maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito yan sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng Luzon. At dito naman sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ibig sabihin kasama naman po dito ang Visayas at ganun din itong Mindanao. Mararanasan naman dito yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron pa rin po chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At sa puntong ito, silipin naman natin kung paano nga ba maapektuhan nitong hanging habagat ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Baguio City, huwag kakalimutan ng jacket at ang payong dahil mararanasan ang temperatura ng abot ng 17 to 19 degrees Celsius. Kasabay nito ang mga pag-ulan na dadalhin ng hanging habagat. Sa Metro Manila naman, sa mga magbabalik opisina at eskwela, huwag rin pong kakalimutan ang rainy day essentials dahil inaasahan po natin ang cloudy skies with rain showers and thunderstorms. Ang temperatura natin 26 to 31 degrees Celsius. Check naman natin dito sa Visayas. Unahin natin dito sa City of Smas, Bacolod. Aba talaga namang mapapangiti ka sa lagay ng panahon dyan dahil mararanasan ang generally fair weather condition. At dito naman sa bahagi po ng Metro Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. At panghuli natin sa Mindanao, dito po sa Cagayan de Oro, Metro Davao at Zamboanga, ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 22 to 34 degrees Celsius. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa, Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Grabe, si Amor pala. Oo. Magkapareho pa naman kulay ng damit, oh. Oo, parehong shade ng maroon. Kaya nga, kambal-kambalan kami. Okay. 33 minutos na, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 6 ng umaga. At nasa linya na po natin ang ating makakapanayam ngayong umaga na si Undersecretary Annely Lontok ng Department of Transportation. At pag-uusapan natin ay ang Land Transportation. At siyempre yung sa ayos ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Magandang umaga po, Yusek Lontok. Magandang umaga din naman sa inyong dalawa at sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Yusek, good morning, ma'am. Good morning. Kumusta na kayo? Okay naman, mabuti naman. Ayan. Kaya ako kayo kinukumusta, long time no see. Gawa na alala ko several years back na tayo ho'y nagkakaharap din sa programa sa PTV noong kayo ho'y pinuno naman ng noon ay ng LTFRB nung nagdaang mga taon. LTO, sorry, nung nagdaang mga taon, ano po? Mga 12 years ago. Yes. Mga 10 to 12 years ago. At sa inyo pong pagbabalik sa Department of Transportation, we understand na ang particular na tututukan nyo ay itong sektor ng land transportation, Yusek Lontok, ma'am? Yes, totoo yun. Ang ibinigay na assignment sa atin ng ating kalihim ay ang road transportation infrastructure. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga polisiya o plano para sa pagsasaayos ng ating mga
panglupang transportasyon ay yun ang aking assignment ngayon. Ayun, mabigat pala. So, Mabigat. Opo. And Yusek, sabi niyo po dun sa nakaraang Senate hearing, by 2018 to 2019, mararamdaman na po yung pagbabago sa lagay ng trapiko. Tama po ba, Yusek? Oo, tama yun. Yun yung ibig sabihin by the time ay matatapos na natin yung lahat ng yung mga nakaprograma natin ng mga infrastruktura kapareho ng ating mga intermodal transport system, terminal, yung ating mga bus rapid transit na ating gagawin sa ang plano ay sa 4 na ruta. Ang una ay yung Quezon Boulevard, from Manila City Hall yun actually hanggang Philcoa. Pagkatapos ay yung isa ay sa EDSA BRT. Ang ikatlo ay yung sa C5 at ang isa pa ay ang sa Rojas Boulevard. Yung dalawa na nahuli na binanggit ko, yun ay under project feasibility study sa ngayon. So yung mga detalye noon ay inaaral pa at kung paano siya ipapatupad at paano siya isasagawa. Yung sa EDSA naman ay yun ay nakapasa na sa ICC board at ang susunod na kailangang i-hurdle ay yung NEDA board approval. Yung sa Manila, Quezon City, BRT, ay nagpo-procure na tayo ng detailed engineering design upang isagawa yung kung ano ang mga kailangang kung paano siya isasagawa, no, yung pagko-construct niya and all. Yung BRT siguro ngayon lang kasi tayo dito magkakamero, no, subalit sa ibang bansa kapareho ng Latin America, yung ating mga ASEAN na mga kalapit bansa, kapareho ng Indonesia, ng Korea. Ito ay parang isang transportasyon na pampubliko, public transport system na efficiente, no? Yung BRT, ang ibig sabihin nun, merong isang dedicated lane na para sa kanila lang, na parang ito ay pinatatakbo na parang LRT, MRT. Ang diferensya nga lang ay hindi train na may release, kundi mga bus na may oras, mayroong signaling system, mayroong automatic na yung kanyang iba sa gitna siya, no, sa median lane ang kanyang tatahakin na lane at doon din sa gitna yung kanyang magiging station. So para hindi siya makakasagabal doon sa mga kumakanan na mga sasakyan kung ito ay isasagawa sa pinakang tabi ng ating kalsada. Ayun. So sa lahat ng design sa buong mundo ay ganoon ang kanilang sinusunod dito. So, paano yun? No, kasi ito very efficient. Ang problema kasi natin ngayon ay napakadaming pribadong sasakyan. Yes. Kaya tayo nagkakaroon ng trapiko, no? Kasi for so many years, decades, hindi nakaagapay ang ating public transport system or ang urban transport system sa paglaki ng populasyon ng Metro Manila. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong traffic. So hopefully by that time talagang magkakameron na tayo ng maayos na takbo. Kailangan kasi isaayos natin talaga yung ating public transport system. Yes. Kasi dapat gusto natin na yung mga
yung mga may-ari yung mga nagdadala ng kotse pagpasok sa opisina o pagpasok sa kanilang eskwelahan ay gumamit na ng public transport system para hindi tayo maging matraffic na ganito. Opo. Yusek, halimbawa po, yung integration din ng land transport system dito sa ating existing na rail like the LRT 1, LRT 2 and the MRT train system natin. Nandyan din ang PNR. Halimbawa po, yun pong halimbawang ako I come from the south, Las Piñas. Kung halimbawa para ma-discourage nga, sabi nyo, yung pagdadala ng sariling sasakyan. Halimbawa, magdadrive ako hanggang sa may area ng Baclaran. Kung meron po halimbawang magandang parking area doon, i-encourage na, iwanan ko na lang yung kotse sa Baclaran, tapos I will take the MRT going to work. So makakabawas sa traffic sa EDSA. Yung ganun po bang mga infrastructure sa ikasama sa mga inaaral ngayon, Yusek? Oo, tama yun. Ang ating gustong gawin ay yung mga park and ride, ganyan, no? Pareho lang sa ibang bansa. At doon sa sinasabi mo, kahit ngayon, no, meron tayong programa na yung point-to-point, no? Yung point-to-point na buses. Sa ngayon nga, kung gusto mo na meron ka yung may mga diretso lang to, no, walang baba. Ang sakay mo from your point to your point of destination. Lang ang baba mo, no? Katulad ngayon, meron tayong 3 linya, yung Alabang to Makati, Trinoma to Makati, SM North to Makati. Tapos ngayong umaga nga pala maglo-launch tayo ng Fairview to Makati, no? Para walang remember in the early 80s, meron tayo nung diretso lang yung love bus. Love bus, parang ganito yung konsepto niya, no? Na diretso, walang utulan tayuan, may oras ang alis. So kahit puno o hindi, kapag oras na niyang umalis, aalis siya. Base dun sa aming, ito talaga ang pinakang main namin, ang objective, para mainganyo natin yung mga gumagamit ng sasakyan na ito na lang ang gamitin nila kasi very comfortable, malaki ang legroom, may wifi, so habang nasa sasakyan ka, nasa bus ka, kung nata-traffic ka man, pwede ka nang sumagot ng iyong email, pwede ka nang magtingin ng iyong Facebook. So parang wala kang masasayang na oras. At tiyak ako na mas mura, di hamak na mas mura siya kaysa magdadala ka ng iyong sasakyan na pribado, no? So siguro sa takbo ng gastos ngayon, mga 500 diyan samantalang 500 pesos. Samantalang kung gagamit ka nung P2P, mura na, very convenient pa sa iyo kasi hindi ka na magda-drive, basta sasakay ka lang. Yusek, sa pag-aaral nyo na itong mga iba't ibang proyekto sa ilalim ng DOTR or Department of Transportation, ito po ba ay with or without yung emergency powers na hinihingi natin sa ating mga mambabatas? Sana magkameron tayo ng emergency power kasi para sigurado na on time nating may isagawa at walang problema na mangyayari katulad ng mga problema sa pag-acquire ng mga right of way, yung mga problema na siguro naman nababalitaan ninyo na pag nagkaroon ng bidding, at palaging ang merong dalawang no, na parang dun yung agam-agam na palaging na baka dun magmula yung corruption. Yes, oo. At saka hindi lang yon, yung mga sinasabi pag natalo sasabihin dinaya o yung mga ganito ng mga sitwasyon. Pero sinasabi rin naman namin na FOI compliant ang magiging takbo ng mga pagsasagawa ng mga proyektong to. So, ibig sabihin, lahat ng mga dokumento pwede lang na ipakita sa publiko kung kailangan.
But so far, Yusek, ngayon po ba, tingin nyo malapit na kayong, o malapit nyo na makuha itong emergency powers? Sana, kasi para makapagsimula na kami agad. Ang isa pang malaking bentahe nito, kasi nga yung transportasyon, ay yung infrastructure, medyo matagal yan, no? Kaya ang sinasagawa ngayon na madalian na solusyon na ngayon na agad pwedeng gawin ay yung enforcement. At dito sa Metro Manila, napakahirap ng traffic enforcement kasi maraming masyado ang mga nagpapatupad nito at walang iisang kumukumpas. Kaya nga parang ang isa sa objectives nitong emergency power is to create a single traffic authority na kung saan iisa yung chain of command. So kung hindi iba-iba, kasi ngayon may MMDA, may HPG, may LGU, no? May LTO, may LTFRB. So kumbaga, kung magkakameron tayo ng single traffic authority, merong isa lang na kukumpas at yung lahat ng yon ay doon kukuha ng instruction. Kasi kung iba-iba, katulad ngayon, iba-iba yung UVVRP na scheme ng mga LGU. Yes. Merong nag-add even, merong yung truck ban may iba't iba ang oras. Medyo mahirap na magpatupad ng traffic management kung ganon. At saka yung yung traffic signals, yung ating traffic signaling system. Aside from MMDA, yung bawat city, meron din silang kanya-kanya, no? Na kapag minsan at kapag hindi sila tugma o synchronized or coordinated, ay nagkakaroon ng congestion. So maaaring maiipon doon sa isang parte ng syudad, samantalang dito naman sa kabila ay wala namang sasakyan, no? So yung mga ganitong bagay, kung mayroong single traffic authority, ay tsaka yung mga pag-enforce ng mga anti-colorum, anti-illegal parking, yun din ay isa sa mga kailangan nating i-address na problema sa ating kalsada. Yusek, related po dyan sa binabanggit nyo, earlier ay napabalita na rin na yung traffic enforcement, yung aspeto ng traffic enforcement sa Metro Manila ay unti-unting alisin sa MMDA para sila makakonsentrate halimbawa sa sa baha, sa iba pang mga kahalintulad na bagay. And then traffic management will be transferred to another unit na binubuo ng composite team from LTO, LTFRB, Traffic Management Group, and others. Ano pong latest dito sa aspetong ito, Yusek? Tama yun, no? Dahil nga talagang napaka-sidhi ng problema sa trapiko, ang Secretary Tugade ng Department of Transportation ay kinausap ang pamunuan ng MMDA at ng PNP-HPG upang magkaroon ng kahit ng pagkakaisa kahit ngayon na kahit wala pang emergency power, no? At itong mga national agencies na to, national agencies naman sila, kung magkakatulong-tulungan para at least man lang yung mga national roads ay maayos ang trapiko. At kasama dito, syempre, yung LTO, LTFRB na nasasakupan naman ng Department of Transportation. So sa ngayon, ini-assign ni Secretary Tugade si Colonel Gardiola ng HPG na mamuno, na parang siya ang pinakang chief traffic enforcer. So kumbaga, lahat ng, kung ang may kinalaman ito sa traffic enforcement sa national roads, yung sabihin, yung mga national thoroughfares, yung mga circumferential and radial roads, ay ang HPG ang inassign ng secretary na maggawa ng isang struktura upang maisagawa ang mas maayos na pagpapaganap
traffic enforcement. So parang ang plano dyan ay magkameron ng 10 sectors buong Metro Manila at ang bawat sektor ay kumbaga ay papamunuan ng isang opisyal na doon sa lugar na yon ay meron siyang anti-colorum campaign, meron silang anti-illegal parking. Yung area niya dapat yung meron signage kung sino siya ang in charge doon at ano ang contact number. So para yung mga tao alam kung sino ang tatawagan. So parang may ganong tayong plano sa ngayon kahit na hindi pa kasama ang LGU. Subalit kami naman ay open na makipagtulong kung ang LGU ay makikipagtulungan sa amin ay yun naman ay of course ay very welcome. No, kaya lang sa ngayon ay hindi dahil sa local government code ay ating nire-recognize na meron silang poder doon sa kanilang lugar. So kaya ang inuuna natin ngayon ay ang mga national roads muna. Ayun. Okay. Well, very interesting ang ating talakayan. Pero of course, ito hong scope nito ay nationwide. So this holds true even outside Metro Manila. Lalo tigit yung pag-decongest din sa iba pang mga urban centers natin all over the country. Yusek, ma'am, halimbawa, ang Metro Cebu, halimbawa, ay nakakaranas din ng pagsisikip ng traffic from time to time. So, meron din hong mga ihahanay na mga proyekto sa ganitong mga kahalintulad na lugar para, kumbaga, masugpo yung problema ng traffic all over the country. Yusek Lontok, ma'am. Oo, alam mo yan, originally parang ang naiisip dyan Metro Manila lang, no? Subalit dahil sa pag-uusap at nakikita kung ano ang nagiging problema sa ibang parte ng bansa ay mukhang napapag-usapan na nga yan na kahit sa ibang parte ng Pilipinas ay isasama na rin. Subalit wala pa tayong kasiguruhan na yan nga ang magiging takbo ng ating pagsasagawa nitong traffic management sa ilalim ng emergency power. Okay. So yun nga ang naisip ng iba kasi baka iniisip nila Metro Manila lang. So this holds true sa lahat ng panig ng bansa. Yusek, ano po? Pinag-uusapan yan. Hindi ko pa masyadong ma-assure sa inyo. Ayun. Okay. Nako, Yusek, ma'am, nako, salamat po ng marami for the updates mula po sa inyo sa Department of Transportation. Yusek Wala Lontok. pong anuman at magandang umaga sa inyong lahat. Okay, good morning po. Mga kaibigan, si Undersecretary Anneli Lontok ng Department of Transportation. Oras natin, 52 minutes. Makalipas po ang alas 6 ng umaga. At narito naman po ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. So unahin na natin ang Virac Radyo ng Bayan kasama si Arlene Bagadyong. Magandang umaga, Arlene. Yes, magandang umaga. Mula dito sa Virac Airport, narito ang ating ulat. Iniulat ng kaap dito sa lalawigan ng Catanduanes ng Virac Airport dito sa lalawigan ay isa ng nasa kategorya na ng Alternate International Airport. Sa panayam ng Radio Vision, sinabi ni Edwin Escodeja, ang hepe ng kaap sa lalawigan ng Catanduanes na ito'y kaugnay sa ongoing upgrading rehabilitation ng airport sa Virac na inaasahang matatapos bago magtapos ang taong kasalukuyan. Mas pinaganda at nilawakan pa ang espasyo para sa pre-departure at arrival area at meron ding mga booth para sa mga concessionaires at gagamit na rin ang carousel sa mga bagahe. Samantala, sinabi pa ni Soneha na tapos na ang pagpapalawak ng Virac Airport concrete asphalt overlay at hinahantay na lamang nila mula sa DPWH na ma-turn over ng contractor sa kanilang tanggapan. Sa kabilang dako, iniulat din ng kaap na umangat ang bilang ng mga pasaherong bumibisita dito sa lawigan ng Catanduanes. Kaya inaasahan sa pagpasok ng peak season ay pwedeng araw-araw na ang biyahe ng eroplano ng Cebu Pacific dito sa Virac, Catanduanes. Sa ngayon kasi, araw lamang ng Martes at Sabado ang walang biyahe ng eroplano itong Cebu Pacific dito sa lalawigan. Para sa Radio Vision, Arlene Oral Bagadyong, Virac, Catanduanes, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. At mula po sa Virac, Catanduanes, punta tayo sa Palawan. Naritong report ni Damian Lacasa Jr. Damian, good morning.
Yes, Sir Alan, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Naging matagumpay ang katatapos lamang na selebrasyon ng ika-22 anibersaryo ng pagkakatatag ng TESDA sa bansa. Sa taong ito, dito sa lungsod po ang Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Sumento, ang nasabing selebrasyon. Ito ay kinanap noong Agosto 25 ng taong kasalukuyan na mismong dinaluhan ni Deputy Director General Padilla. Samantala, sa isang press conference, sinabi ni Padilla na ang kanilang selebrasyon ay nakatutok ngayon sa pagpapatupad base sa batas ng Barangay Kabuhayan Skills Training Program sa buong bansa. Dito ay pipili ang TESDA para sa pinakamahirap na mga munisipyo sa buong lalawigan, partikular yung mga munisipyo na nakapaloob sa 4th, 5th at 6th class municipalities. Sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, 7 ang na-identify na mga sasali o nakailalim sa nasabing programa. Sinabi naman ni Provincial Director ng TESDA sa lalawigan ng Palawan, Ginoong Rene Pantalyon, na nakahanda na ang pondo para dito. Ito ay ang mga munisipyo ng Cagayancillo, Agutaya, Magsaysay, Cuyo at Linapacan. Ang mga nasabing mga munisipyo ay tatanggap ng tag 318 pesos worth of training at program, samantalang ibang mga munisipyo tatanggap naman ng tag 324,000 worth of training at program at scholarship program. Samantala sa nasabi pa rin press conference, sinabi ni Pantalyon na walang hangarin ng TESDA kundi makatulong sa mga individual na nais magkaroon ng hanap buhay at makalaban sa hirap ng buhay. Yan muna ating report mula pa rin sa DWRM, Radyo ng Bayan, Palawan. Ako si Damian Lacasit Jr. para sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Si Damian Lacasit Jr. mula po yan sa Radyo ng Bayan, Palawan. Sir, ano bago po tayo magpaalam? Nakikiramay po kami dito sa Radyo Vision, PTV, Radyo ng Bayan, sa aming kasamahan na si Aljun Urrutia. Ang kanya pong ama na si Bino Urrutia ay pumanaw po at nakaburol po ang labi ng kanyang ama sa Valenzuela. Condolence po, Kuya Aljun. Ito, meron din tayo, nakikiramay po kami sa pamilya ni Ray Chodoro, dati pong cameraman ng PTV. Our condolences. Nakaburol po ang kanyang mga labi sa St. Peter's sa Quezon Avenue. Siya po'y sumakabilang buhay noong August 28, kamakalawa lang ng taong kasalukuyan, sa edad na 77. Our condolences sa mga naulila ng dating cameraman po ng PTV, Ray Chodoro. Oo, nakikiramay po kami. And after that, syempre meron din po tayong birthday celebrant. Ang ating cameraman dito naman po sa Radyo Vision, si Kuya Greg Traqueña. Oy, nag-birthday live ngayon. Oo. 54 years old. Ilan? Happy birthday. At birthday din ni ano, ng ating Benix, hello. Nasa Davao. Alright, matapos naman po isang oras ng ating programa, nais na po namin uling magpaalam sa lahat ng mga nakinig at nanood. Maraming salamat po. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Luspegro. At sa pangalan naman ni Papi Guarzo, nakapiling niyo para sa magdala ngayong Tuesday morning. Ako po si Alan Alvin. Bukas ang umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.